So mayroon dumaya dito sa ating mga katropa na NMAX version 2. Ito yung kanyang EBS module at galing pa sila sa Manila, Pasay. So binyahin nila from Pasay to Lingayen para ipagawa yung kanilang EBS module. So marami pa, tambak pa. Eh yung isa, yung sa pickup, yung click palyado. Balak magpalit ni boss ng ECU pero pinadala ko yung motor kasi kapag umaandar naman yung motor at palyado baka sa ibang sensor o sa iba yung problema niya. Kaya pinadala ko yung motor para i-check yung kanyang mga sensor, lalo na yung kanyang TPS. So ito yung galing sa Pasay mga katropa, yung NMAX version 2. At saka nung bimiyahin nila boss, sabi ko ipadala na lang yung module pero gusto nila nilang mag-rides kaya pumunta sa atin. So bago natin siya buksan, subukan muna natin yung kanyang EBS module kung ano yung problema kasi minsan doon sa motor may problema pero pagdating sa simulator walang problema. Ayun yung pag-check namin. Kung sakaling walang problema sa simulator, ibig sabihin sa motor may problema, hanapin natin yon. So naka always on ABS siya, speedometer, pero pag pinaandar na natin wala nang speedometer, tapos naka always on yung kanyang indicator. Ngayon kapag i-diagnose natin siya, titignan natin kung ano yung kanyang problema sa diagnose. EBS diagnose communication interruption na siya. Tapos yung kanyang current ay yan 15, 16 tsaka 33. Tapos sa history naman niya, tignan natin. Yun, paldo. Ang dami, lahat na sinakop niya. May pang page number 2 pa, ayan o, 64, 53, 51, 46, 44, 42, 41, 25, lahat na, cancer. So, yun yung problema ng motor ni boss mga katropa. Pag pina-under natin, walang speedometer at naka-always on indicator. Daniel, tanggalin mo to. Kapag ganun yung naging issue o naging problema ng inyong EBS, malamang babad na sa fluid to. Tara Daniel, buksan natin. 100% babad sa fluid. Kaya titignan muna natin kung kaya pa nating i-repair to. Pero sa ganyang sitwasyon, 50-50. Depende dun sa pagkakababad niya sa fluid. Tignan natin. Tsaka ni boss ano? From Pasay pa. Pasay. Saan ba yung sa Pasay sa ano? Sa yung marami dun. Saan sa Pasay? Sa po ano? Saan ba? Yung maraming mga gumagana doon. Nakalimutan ko na eh. Malapit sa Baclaran yun eh. Yung kahit ang haling tapat. Yun. Tignan nyo mga katropa oh. Fluid. Tapos ito yung kanyang EBS board. Nako, maraming tatahiin dito. So subukan natin siyang ano, i-repair. So ito na mga katropa yung EBS board na dumayo sa atin. Yung NMAX version 2 na galing ng Pasay. Nirepair na natin at subukan na natin siya. Pag inon natin, naka-on yung EBS niya. Pero ito mga katropa, hindi pa namin tinuloy yung paglilinis dito. Hindi pa napalitan yung carbon brush, bearing, kasi kailangan munang i-repair yung EBS board. Baliwala yung pagpapalit ng carbon brush saka ng bearing kung hindi buhay yung kanyang EBS board. So naka-open na yung ating simulator. Kung kanina wala siyang speedometer, ngayon subukan natin siyang paikutin. Kung mapapansin nyo, mayroon na siyang speedometer. Good na. Buhay na yung EBS board ni boss. Pero mayroon siyang EBS indicator kasi hindi pa nalilinis yung ating carbon brush at bearing. So pagkatapos niyan, syempre, subukan natin siyang i-diagnose. Kasi kanina, ayun, mayroon siyang power interruption. Ngayon, subukan natin siyang i-diagnose yung kanyang EBS. Okay, napasok yung ating pinaka-dashboard sa diagnose. Kung mapapansin nyo, wala na siyang power interruption. Tapos sa kanyang red fault code ay yung current code na wala na yung 15 at nawala na yung 16, kundi 33 na lang yung natitira. Yung 33 natin ay carbon brush na lang tsaka bearing yung papalitan natin para mag-function na yung EBS ni boss. All goods no? So good na yung kanyang EBS mga katropa. Ngayon Daniel, halika. Ituloy na natin yung paglilinis. Baklasin mo na yung EBS board na na-repair natin. Tapos carbon brush, bearing, palitan na natin ha. So ito na mga katropa yung EBS ni boss. Na-repair natin yung board.
Tapos nagpalitan tayo ng carbon brush, bearing, nalinis na rin natin, na-overhaul na natin, na-declogging na rin. At yun yung kanyang NMAX version 2 na galing ng Pasay. So kung kanina corrupted yung kanyang ABS board, tapos walang speedometer, naka always on indicator, ngayon subukan natin siya. So kapag inon natin yung ating motor o simulator, naka-on yung kanyang ABS, tapos yung speedometer hindi pa tumatakbo. Pero pag tumakbo na yung speedometer niya, yun, wala na yung kanyang ABS indicator. Tapos pagkapag pumreno ng sagad, yun o, buhay na buhay na. Alright, hindi na naka-on yung kanyang ABS indicator. Isa pa. Yun o. Tapos kapag i-diagnose natin yung kanyang, natanggal. Kapag i-diagnose natin yung kanyang ABS, kung kanina marami siyang mga error, red fault code tayo, current, no trouble code na. Wala nang naiwan sa current niya. Siyempre sa history, andun pa rin yung kanyang mga dating problema. So ang gagawin natin dyan, i-clear na natin yung kanyang record. I-clear na natin. Okay? So pag na-clear natin yan, red fault code tayo, current, no trouble code, history, siyempre, no trouble code na rin. Okay, so okay na yung motor ni boss mga katropa na galing ng Manila, galing ng Pasay. At panda rin natin, yun o. Prenong sagad. Yun o. All goods na yung motor ni boss. Kung sakaling may problema kayo sa ABS mga katropa, pwede kayo magsadya dito sa amin sa Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. Iiwan ko na lang yung contact number sa screen natin o sa taas ng ating video description para pwede nyong kontakin o tawagan regarding sa inyong ABS. All goods na yung corrupted na ABS.